Celebox. Sa probinsya ng Laguna nakatira si Haiza Solin Pelaez, 25 years old at isang tendera sa damitan. Laki sa hirap, ngunit nagbago ang lahat nang madiskubre ang talento niya. Talaga ba? Ako, ayoko nang minamadali. Kung gusto mo talaga ako, liligawan mo ko. Sa kabilang banda naman, si Hunter Kier Velizerio ay 27 years old, isang CEO at pinanganak na suplado. Pero ang soft side niya ay para lang sa babaeng mahal niya. Grabe ka naman, pinapakilig lang kita eh. Ganito siguro yung feeling na nararamdaman yung credit card matapos siyang i-decline ng machine. Magkaibang mundo na nagtagpo at nauwi sa pagpapanggap. Ngunit ang tanong, may pag-asa kayang maging totoo ang pagpapanggap nila? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Kire, malandi. Yan ang mga salitang natatanggap ni Haiza mula sa mga kamag-anak niya nang magkaroon siya ng kasintahan sa edad na 16. Kahit na ganoon, ay pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at mag-focus na lang sa sarili niya at kasintahan. Walang nagtatanggol sa dalaga dahil wala na siyang mga magulang. Ang tanging may pakialam lamang sa kanya ay si Aling Zenny, ang kapitbahay niya. Palagi siya nitong dinadalhan ng ulam at kanin at para bang pamilya na ang turing nito sa kanya. Isang araw, nag-meet sila ng gabi ng boyfriend niyang si Luis sa may parke. Nag-chat kasi ito sa kanya na may gusto siyang sabihin sa dalaga. Luis, andyan ka na pala. Saad ni Haiza. Nang makarating siya sa may parke, umupo siya sa tabi ng kasintahan niya at akmang yayakapin niya na ito nang pigilan siya ni Luis. May problema ba? Haiza, itigil na natin to. Yan ang 5 salita na nagpatigil sa dalaga. Nakikipaghiwalay ka na? Bakit? May mali ba akong nagawa? Maayos naman tayo kanina. Kaya bakit, Luis? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi makapaniwalang saad ni Haiza habang si Luis naman ay pikit na umiiwas ng tingin sa kanya. Umiling si Luis at pilit na pinipigil ang pag-angat ng boses. Pero halatang may kinikimkim. Haiza, hindi ikaw ang may mali. Ikaw nga yung tama eh. Yung totoo. Pero hindi ko na kasi kaya. Araw-araw, may sinasabi sila tungkol sa'yo na wala kang magandang patutunguhan, na ginagamit mo lang ako, na hindi ka karapat-dapat para sa akin. Saad ni Luis, dahilan para sumakit ang nararamdaman niya. Napaurong si Haiza, para bang may malamig na tubig na binuhos sa kanyang dibdib. Sino sila? Kamag-anak ko ba? O pamilya mo? Saglit na tumahimik si Luis bago muling tumingin sa kanya. Pareho. Lalo na sina mama at papa. Galit sila na sineryoso kita. Sa tingin nila, dinadala mo lang ako pababa. Akala nila, porket galing ka sa hirap, wala ka ng karapatang magmahal ng totoo. Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Haiza. Pero pinipilit niyang ngumiti. Pilit niyang hinugot ang lakas kahit tila unti-unti siyang ginigiba sa loob. Hindi siya makapaniwala na ganito pala ang tingin sa kanya ng mga taong yun. At naniwala ka sa kanila? Ganyan na rin ba ang tingin mo sa akin? Sumagot ka, Luis! Sumagot ka! Mahina pero matatag niyang saad. Hindi na mapigilan ni Haiza ang sarili niya at tuluyan na siyang napaluha. Hindi sumagot si Luis. Muli siyang umiwas ng tingin pero malinaw na ang katahimikan niya. Ang pinakamalakas na sagot sa mga tanong ng dalaga. Tumayo si Haiza. Pinahid ang luha sa kanyang pisngi at huminga ng malalim. Akala ko kakampi kita. Akala ko. Sa dami ng laban ko sa buhay, ikaw yung hindi lalayo. Pero mali pala ako. Haiza. No, Luis. Ako na magwawakas nito. Kung hindi mo ako kayang ipaglaban, wala na akong magagawa pa. Ikaw na ang may gusto niyan eh. Paalam na, Luis. Lumuluhang saad ng dalaga bago siya pilit na ngumiti
kahit sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Lumingon siya at nagsimulang lumakad palayo, dahan-dahan pero buo ang loob. Sa bawat hakbang niya ay ramdam niya ang kirot, pero mas matimbang ang pangakong hindi siya magpapaapi. Hindi na siya yung dating batang umaasa sa ibang tao para maramdaman ang halaga niya. Hindi na siya yung tumatahimik lang sa harap ng panghusga. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakaabang si Aling Zenny sa labas. May dalang mangkok ng maliit na sinigang at kanin. Ngumiti naman ito nang makita niya ang dalaga. "Oh Haiza, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. May niluto akong paborito mo. Kumain ka muna." Nakangiting aniya sabay abot ng mangkok sa dalaga. "Salamat po Aling Zenny. Kayo lang po talaga ang totoong pamilya ko." "Kung may problema ka man o kailangan, pwede mong sabihin sa akin. Hindi mo naman ako kadugo, pero anak na rin kita. Basta tandaan mo na nandito lang ako palagi para sa'yo." Saad ni Aling Zenny at tumango naman ang dalaga. Patuloy na naninirahan ng dalaga kahit na gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. Minsan nga ay napapaisip na lang siya kung bakit pa siya nabuhay sa mundo, kung maaga rin namang nawala ang mga magulang niya. Bukod doon ay patuloy ang pagchichismis sa kanya ng mga kamag-anak niya, kung ano-anong masasakit na salita ang natatanggap niya sa mga to. "Ay ang anak ni Wena, tinalikuran ng boyfriend. Sinong lalaki pa ba ang magkakagusto sa isang gaya niya? Walang modo, wala pang pamilya, palamunin lang ng kapitbahay. At bukod doon, hindi naman kagandahan. Mas maganda pa ang anak kong si Bella dyan." Yan ang mga salitang narinig ni Haiza isang hapon habang pauwi siya galing sa tindahan. Hindi niya sinasadyang madaanan ang grupo ng mga kamag-anak niya na nagkukumpulan sa tapat ng bahay ng isa sa mga tiyahin niya. Napahinto siya saglit. Kilala niya ang tinig na yon, si Tia Belen, ang matandang kapatid ng kanyang ina. Ang unang humusga sa kanya na magkakaroon siya ng kasintahan. Hindi nito alam na nandun pala si Haiza sa likuran. Mariing nakapikit habang pinipigilan ang luha. "Oo nga, magtataka pa ba tayo? Malamang gagaya yan sa ina niya. Tignan mo naman, nabuntis ang ina niya, medyo bata pa. Mabuti na lang at hindi ako ganon, kaya hindi rin ganon yung anak ko." Saad naman ni Tia Paula, ang bunsong kapatid ng ina niya. "Tumigil ng pag-aaral baka nabuntis na yung jowa niyang iniwan siya. Tama talagang hinala ko na wala yang mararating sa buhay niya." Dagdag pa ni Belen, dahilan para mapuno na ang dalaga at naglakad na siya papaalis. Hindi na siya nagpakita sa kanila. Tahimik siyang umiikot sa kabilang kanto at dumaan sa likod ng bahay. Sa tuwing naririnig niya ang ganong klaseng usapan, ay para bang tinutusok ng karayom ang puso niya. Pero sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang huwag gumante. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil ayaw niya nang sayangin ng oras at lakas sa mga taong hindi marunong umunawa. "Huwag kang makinig sa kanila, Haiza. Hindi ka malandi at kire. Hindi naman kasi masamang tao ang magmahali." Saad ni Aling Zenny bago ito umupo sa tabi niya. "Saka ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo dahil hindi masamang mangarap. Alam kong darating ang panahon na ikaw naman ang nasa taas at sila naman ang nasa ibaba. Tandaan mo, Haiza, bilog ang mundo, kaya huwag kang magpaapekto sa kanila." "Paano po kung totoo ang sinasabi nila, Aling Zenny, na wala akong mararating sa buhay? Bakit ang sama nila sa akin? Deserve ko rin naman pong marespeto, di ba?" Lumuluhang tanong ni Haiza kay Aling Zenny at niyakap naman siya nito. "Hindi totoo ang sinasabi nila, Iha. At oo, deserve mong respetuhin. Sadyang makitid lang ang utak nila, kaya hindi nila mahagip ang bagay na yon." Sa bawat paghikbi ng dalaga, ay mas lalong naaawa si Zenny sa dalaga. Walang nagtatanggol kay Haiza mula sa mga panlalait at mga masasamang sinasabi sa kanya. At masyado pang bata si Haiza para makaramdam ng ganong sakit at panglalait. Dahil sa pangyayaring iyon ay palaging pinagtatanggol ni Zenny si Haiza laban sa mga kamag-anak nito. Dahil doon naman ay nababawasan ang mga sinasabi nila at medyo natahimik ang buhay ng dalaga. Nagpatuloy ito
hanggang sa mag-22 years old na ang dalaga at nagsimula na siyang magtrabaho sa damitan. May hobby ang dalaga na paggupit ng mga damit, gown at iba pang mga kasuotan. Suportadong-suportado siya ni Zenny at inaalok na siya nito na mag-aral pero tumanggi ang dalaga dahil ayaw niyang maging dagdag problema kay Aling Zenny. Ang buong akala ng dalaga ay wala na siyang pag-asa na makamit ang mga pangarap niya. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Lunch break ni Haiza noon sa pagtatrabaho niya. Kaya naman, napagpasyahan niyang kumain sa may mga lamesa sa may plaza ng bayan nila. Simpleng sardinas at kanin lang ang dala niya sa ngayon. Pero kahit na ganon, ay nag-e-enjoy siya sa pagkain. Nilabas niya ang sketchbook at nagsimula na siyang mag-drawing ng mermaid tail gown. May nakita kasi siyang ganon kanina sa social media at dinesignan niya ng maganda. Tahimik lang siya doon nang may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Napakaganda mo namang mag-design. Fashion designer ka ba? Tanong ng isang babae, hindi katandaan na dalaga, dahilan para magulat to. Salamat po, pero hindi po ako fashion designer. Mahilig lang po talaga akong gumuhit ng mga ganito. Talaga ba? Bakit parang mas maganda ka pa mag-design sa mga kakilala kong fashion designer? Napaka-talented mo naman. Saad ni Carmela bago siya napatingin sa kinakain ng dalaga. Pasensya na po kung malansa yung pagkain ko ha. Malansa man po yung amoy niyan, pero masarap po yan. Tama ka, Iha. Alam mo ba noon ay halos ganyan ang inuulam ko araw-araw? Talaga po? Mukhang mayaman po kayo ah. Well ngayon, masasabi natin na mayaman ako. Pero dahil yun sa asawa ko, kagaya mo, isa lang din akong mahirap. At alam mo ba, pangarap kong maging fashion designer noon. Aniya, habang pinagmamasdan niya ang mga guhit ng dalaga. Marunong ka rin bang magtahi ng mga damit? O gumawa ng gown? Opo, yung kapitbahay ko po marunong manahi at tinulungan niya ako. Nakagawa na nga po ako ng gown noon pero pambata lang dahil hindi kaya ng budget kung maraming tela ang gagamitin. Bakit niyo po natanong? May offer ako sa'yo, Iha. I'm willing to pay you 6 figures kung ipagdedesign mo ako ng susuotin kong gown or dress sa kasal ng anak ko. And syempre, ikaw rin ang magbubuo noon. Kukuha na lang ako ng tutulong sa'yo. I believe in your skills. Kaya naman, please, pumayag ka. Pagbibigay ng offer ni Carmela sa dalaga, dahilan para magdalawang isip ito. Maayos po yung design ko, oo. Maganda rin naman yung mga nagawa ko na, pero hindi ako professional. Baka mamaya, hindi pa sapat ang kakayahan ko para igawa siya ng magandang kasuotan. Pagdadalawang isip niya at napansin naman yun ni Carmela. Kung nagdadalawang isip ka dahil sa kakayahan mo, itigil mo yan. Sigurado ako na kakayanin mo yan, Iha. Saka makakatulong rin sa'yo yung ibabayad ko. Pamimilit ni Carmela, kaya naman hindi na nakatanggi pa ang dalaga sa offer ni Carmela. Tumango si Haiza, bagamat halatang kabado pa rin. Hindi niya lubos maisip na sa simpleng araw na to, may isang estrangherang biglang mag-aalok sa kanya ng ganoong pagkakataon. Hindi lang basta pagkakataon, kung hindi isang malaking tiwala. Bukod doon ay masaya ang dalaga. Dahil bukod kay Aling Zenny ay meron din palang iba pa na may tiwala sa kakayahan niya. Salamat po Ma'am Carmela. Sige po, tatanggapin ko po ang offer niyo. Sana po ay hindi po kayo ma-disappoint sa akin. Napangiti naman ng malaki si Carmela dahil sa pagpayag ng dalaga. Good. Simula ngayon, magtutulungan tayo. Ibibigay mo sa akin ang number mo at tatawagan kita next week at ipapasundo. Dadalhin kita sa mansyon ko kung saan mo ako susukatan. Doon mo rin malalaman ang mga detalye ng team at kulay ng kasal ng anak ko. May mga kakilala rin ako na pwedeng tumulong sa pagtatahi. Basta ikaw ang gagawa ng design at mag-lead sa pag-aayos ng mismong gown. Saad ni Carmela bago sila nagpalitan ng number. At kagaya ng sinabi ni Carmela, ay tinawagan niya ang dalaga. Nakapag-design na ang dalaga at pinakita niya naman ito kay Carmela. Namangha naman si Carmela sa ganda ng pagkakaguhit nito. This is perfect, ma'am. Ang ganda na kaagad kahit drawing pa lang. Paano pa kaya kapag natahi na yan, no? Sayang, may nakuha na akong designer sa gown ko Saad ni Gabriela, ang fiancé ng anak ni Carmela na si Galvin. Sila ang ikakasal at nangihinayang si Gabriela
dahil gusto niya rin magpa-design sa dalaga. Maraming salamat po sa pagkumplemento sa mga gawa ko. Sisiguraduhin ko po na mas lalong magiging maganda yan kapag nagawa na po siya. Nakangiting saad ni Haiza habang pinagmamasdan niya ang drawing niya. Simula bukas, Iha. Dadalhin na kita sa studio ng kaibigan ko kung saan mo gagawin ang gown ko. Hindi ko na to patatagalin pa. Gusto kong magsimula ka na habang maaga. Aniya, kaya naman tumanguna lang ang dalaga. Kinabukasan, maagang dumating ang sasakyan ni Carmela sa tapat ng bahay ni Haiza. Bitbit niya ang kanyang sketchbook, ruler, gunting, notebook at ilang sample ng tela na binigay ng kapatid niyang mananahi. Habang nasa biyahe sila, hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ng dalaga, pero mas nangingibabaw ang saya at kasabikan. Pagdating sa isang private studio sa loob ng isang compound na pag-aari ng kaibigan ni Carmela, sinalubong sila ng dalawang mananahi at isang pattern maker. Siya si Haiza, ang magde-design at mag-lead sa paggawa ng gown ko. Sundin niyo ang utos niya, ha? Bili ni Carmela sa staff. Mababait at profesional ang mga ito at agad namang tinanggap si Haiza. Nagsimula na ang dalaga sa pagpili ng tela at mga beads na gagamitin dahil may mga parte ng gown na sobrang detailed. Nasa kanya na ang sukat ni Carmela, kaya naman mas napapadali na sa kanya ang pag-aayos nito. Umabot ng halos linggo ang ginugol niya sa paggawa ng gown ni Carmela at hindi talaga nagkamali si Carmela sa pagkuha sa kanya. Ma'am Haiza, sigurado ka po ba na hindi ka professional fashion designer? Parang ang hirap po kasi paniwalaan sa sobrang ganda ng gawa niyo eh. Saad ni Gia, ang isa sa mga katulong niya sa paggawa ng gown. Oo nga, bawat detail ng gown ay sinuri mo ng maayos. Sigurado ako kapag nagkaroon ka ng sarili mong brand ng mga damit at gowns ay magiging successful ka. Kahit sinong tao ay magugustuhan ng mga gawa mo. Saad naman ni Jane, ang isa pa niyang katulong na nagpangiti kay Haiza. Habang tumatagal ay marami na ang kumukumplemento sa gawa niya. Dahil doon ay napapaisip ang dalaga na baka may talent nga talaga siya sa pagdedesign at paggawa ng mga kasuotan. At dumating na nga ang araw ng final fitting. Haiza, ready na ako. Masayang saad ni Carmela habang nakatayo sa likod ng dressing screen. Nang hawiin nito ang kurtina ay halos mapaluha si Haiza sa sobrang ganda ng gawa niya. Nasa harap niya si Carmela. Suot-suot ang gown na siya mismo ang nagdisenyo at gumawa. Nagbuhos ng puso at pagod sa bawat pagbuo niya sa mga parte ng gown na yon. Napakaganda ni Carmela, para siyang reyna, makinis ang bagsak ng tela, tumutugma sa bawat kurba ng katawan nito at kumikislap ang mga detalye sa ilalim ng ilaw. Parang hindi ako yung may suot nito. Ang ganda sobra, Haiza. Naiiyak na saad ni Carmela. Matagal ko ng pangarap magsuot ng ganitong klaseng gown. Ngayon lang natupad at ikaw ang dahilan nun. Masayang saad ni Carmela habang pinagmamasdan niya ang sarili sa may salamin. Hindi rin napigilan ni Haiza ang luha niya. Hindi lang dahil sa tuwa, kung hindi dahil pakiramdam niya na sa wakas nagbunga ang lahat ng pagtitiis, lahat ng panlalait na tinitiis niya, lahat ng gabing umiiyak siya sa ilalim ng dilim. Salamat po, Ma'am Carmela. Salamat po sa tiwala. Matapos ang fitting, ay kaagad nang binigay ni Carmela kay Haiza ang pera. Nabigla naman ang dalaga dahil 1,000,000 ang binigay sa kanya ni Carmela. Nagkamali po ata kayo ng lagay, napasobra po ata kayo ng 1 0. Saad ng dalaga, pero umiling si Carmela. Maayos at maganda ka trumabaho. Kaya naman deserve mo yan. Maraming salamat dito, Haiza. At maganda ka na rin dahil baka sa susunod na buwan ay muli ako magpagawa sa'yo. Nang makuha niya na ang pera, ay binigay niya ang kalahati para kay Aling Zenny at sa pamilya nito. Sobrang nagpapasalamat sa kanya ang dalaga dahil kahit anong problema ang dumating ay hindi nila pinabayaan ang dalaga. Dumating ang araw ng kasal, maganda ang panahon at napuno ng tao ang eleganteng simbahan. Lahat ay nakaabang sa paglalakad ni Carmela sa aisle. Nang lumabas ito, napanganga ang karamihan. Ang ganda ng gown niya! Sino kaya ang designer? Siguro mahal yan. Hindi makapaniwala ang mga bisita
na hindi kilalang pangalan ang gumawa ng suot ni Carmela. Nang tanungin siya ng isa sa mga bisita kung sinong designer ang gumawa ng gown niya, proud na sagot nito. Isang dalagang may pangarap. Pangalan niya ay Haiza. Nakangiting saad ni Carmela. Kasalukuyang naghahanda ng pagkain si Haiza kasama sila Aling Zenny at ang pamilya nito nang makatanggap si Haiza ng tawag mula kay Carmela. Gusto nitong magpakita sa dalaga at umuo naman ang dalaga. Iha, hindi ko na to patatagalin pa. Ito, may panibago na naman akong offer sa'yo. Nung una kitang nakita at ang mga designs mo, sigurado na ako na balang araw ay magiging successful ka. Nung kasal ay marami na kaagad ang nagtanong sa akin kung sino ang gumawa ng gown ko. Wala akong balak i-gatekeep ang talento mo. Kaya naman sinabi ko sa kanila ang tungkol sa'yo. Pagkukwento ni Carmela na nagpasaya naman sa dalaga. Kaya naman, I'm willing to invest in you. Basta ipagpatuloy mo ang pagiging designer mo. If you're still doubting yourself, ako na ang nagsasabi sa'yo, Iha. May talento ka. Kaya anong masasabi mo? Willing ka bang magsimulang magnegosyo? Tanong ni Carmela. May tiwala na ang dalaga sa sarili niya. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa. At kagaya ng sinabi ni Carmela, lumago ang negosyo ng dalaga. Nakilala ang brand ng damit ni Haiza. At marami nang bumibili sa kanya. Hindi lang dahil sa ganda ng damit, pati na rin sa kakaibang styles nito. Bukod sa damit, ay gumagawa rin ng gowns, dresses at iba pang kasuotan si Haiza. Sa bawat taon na lumilipas, ay mas lalong lumalago ang business ni Haiza. At syempre, hindi niya nakalimutan ang mga taong naniwala sa talento niya. Niregaluhan niya ng magandang bahay si Zenny at ang pamilya nito, habang si Carmela naman ay ginawan niya ng koleksyon ng beautiful dresses. Sa mga oras na yon ay trabaho lang ang nasa isip ng dalaga at wala siyang balak magmahal hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Inimbitahan siya ni Carmela sa 56th birthday party niya at umattend naman ng dalaga. Doon niya nakilala ang pangalawang anak ni Carmela na si Hunter. Masungit, matipuno at gwapo. Ngunit ang isa pang hindi inaasahang makita ni Haiza sa party ni Carmela. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Hanggang dito ba naman nakikita ko na naman siya? Inis na saad ni Haiza habang nakatingin sa kanya ang 37 years old na lalaki. Isa rin itong CEO at nagbabalak na ligawan si Haiza pero hindi siya pinayagan ng dalaga. Bukod doon ay napakakulit niya. He can take no for an answer. Buntong hiningang saad ni Haiza nang maramdaman niyang naglalakad papalapit sa kanya si Kiko. Kaagad naman siyang naglakad papalayo, pero sinusundan pa rin siya ng lalaki hanggang sa hindi inaasahang may nabangga siya. Nabigla siya nang makita niya si Hunter. Sinenyasan niya ang binata gamit ang mata at naiintindihan naman niya to. Babe, saan ka ba nanggaling? I've been looking for you everywhere. Pagpapanggap ni Hunter bago niya niyakap ang dalaga. Nang mapansin yun ni Kiko ay napatigil siya. I'm sorry. Kausap ko kasi kanina yung isa sa mga designer din na katulad ko. By the way, I miss you so much. Ngayon na ulit tayo nagkita. Saad ni Haiza, dahilan para inis na mapaasik si Kiko bago siya umalis doon. Mukhang umalis na siya. Sumama ka sa akin. Saad ng binata bago niya hinigit ang dalaga papaakyat sa pinakataas ng bahay nila. Pumunta sila sa may attic kung saan maraming libro doon. Bakit sunod ng sunod yung lalaking yun sa'yo? I know him, and base pa lang sa tingin niya sa'yo, halatang manyak siya. Saad ng binata, bago niya binuksan ang mini ref at doon kumuha ng juice na nasa can. Ewan ko ba sa kanya? He can take no for an answer. Sabi niya, gusto niya akong ligawan, pero tumanggi ako dahil ayaw ko pang magmahal, pero ang kulit niya eh. Just a small advice. Kung magmamahal ka, yung iba na lang. He doesn't look genuine at parang palaging may mali sa kanya. I don't know, but it smells like trouble. Saka mas matanda siya sa'yo ng 12 years, no? Aniya, bago niya binuksan ang TV doon. Okay lang ba na magstay tayo dito? Hindi ba tayo hahanapin nila Tita Carmela? Tanong ni Haiza habang pinagmamasdan niya ang paligid. I'm sure they will look for us. Pero no, hindi na ako babalik doon. As much as I love my mom, ayaw ko lang talaga na napapalibutan ako ng tao. Kaya lang naman sila nandito ay para humingi ng favor sa pamilya ko.
And I don't like those kinds of people. Aniya, kaya naman nanatili na lang sila doon hanggang sa nakatulog sila pareho. Kinaumagahan ay natagpuan sila ni Carmela doon at napangisi naman ito. Sa isip niya ay baka si Haiza na nga ang para sa pangalawa niyang anak. Akala ni Haiza titigilan na siya ng lalaki pero hindi pa pala. May unknown na nagpapadala sa dalaga ng mga litrato nito sa mga lugar na pinupuntahan niya. Hindi na tama ang nangyayaring to. I just live alone in my condo at natatakot na ako. Saad ng dalaga habang pinagmamasdan niya ang mga litrato niya na kuha mula sa iba't ibang angle. May nagpapadala nito sa kanya kaya naman kinakabahan na ang dalaga. Bukod doon ay kada umuwi siya galing trabaho ay nararamdaman niya na parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya nakinaya ang takot na nararamdaman niya at nagpunta siya sa mansyon ni Hunter. He really is a creep. Diyos ko naman, ang tanda na niya. Alam ko may asawa na yun eh. Saad ni Hunter nang ikwento sa kanya ng dalaga ang nangyari. Isa lang ang sigurado ako. At yun, ay hindi ka na safe doon sa lugar na yun. You can stay at your condo by yourself at baka may gawin pang masama sa'yo yung lalaking yun. Saad ni Hunter, lingid sa kaalaman nila na pinapakinggan na pala sila ni Carmela. Totoo nga, delikado na ang kalagayan mo doon, Iha. Kaya naman para maging ligtas ka, dito ka na lang muna manirahan sa mansyon ni Hunter. Sobrang laki nito oh. Tapos siya lang mag-isa. Hindi naman siguro magiging abala sa'yo si Haiza, di ba? Tanong ni Carmela na para bang may pinupunto siya. I couldn't possibly do that po, Tita Carmela. Marami na pong naitulong sa akin si Hunter at baka nga maging storbo pa ako sa kanya. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang magsalita naman si Hunter. I think that's a great idea, Ma'am. Haiza can stay here at my house at dahil doon ay masisiguradong ligtas na siya. I don't mind living with you naman eh. Saad naman ni Hunter, kaya naman wala nang nagawa si Haiza at kinabukasan lang ay tinulungan siya ni Hunter na mag-impake ng gamit at lumipat na sa mansyon. We can also keep pretending since sa iisang mansyon na tayo nakatira. Wala namang magsiselos dahil wala naman akong girlfriend. Suggestion ng binata habang kumakain sila ng lunch. Sa mga oras na yon, pumayag naman ang dalaga para naman layuan na siya ni Kiko. Balak sana nila na sa kanila lang ang pagpapanggap na yon, pero may kumakalat na picture sa social media. Kaya naman nalaman na rin ito ng publiko ang relasyon nila. Kaya naman sa halos lahat ng party ay magkahawak kamay silang dalawa kapag pumupunta doon. Haiza, I have free time tomorrow. Kain tayo sa labas? Tanong ni Hunter habang nagtitipa siya ng laptop. Same, may free time rin ako. Sure, let's have lunch together. Balita ko may bagong bukas doon sa tapat ng La Trivita. Aniya, habang gumagawa siya ng panibagong sketches ng gowns. Okay then, let's eat there. Nakangiting Aniya at tumango naman ang dalaga. Mukhang masungit ang binata, ngunit kapag ito ay nakaklose mo, ay sobrang bait nito. Bukod doon ay maalalahanin ito at gentleman, dahilan para magkaroon ng feeling sa kanya si Haiza. Sa mga ginagawa nila ay parang nasasanay na sila sa isa't isa. Para bang naging rutina nila ang halikan ng isa't isa sa pisngi kapag hinahatid siya ng binata sa trabaho. Noong una, para lang ito sa pagpapanggap. Pero para bang nasasanay na sila. Kasalukuyang nasa kotse sila at napaisip ang dalaga tungkol doon. Kapag ba hindi ko siya hinalikan pagbaba ko, ay mapapansin niya yon? Tanong ni Haiza sa sarili niya bago tumigil ang kotse sa harap ng kumpanya niya. Akmang bababa na siya ng kotse nang hawakan ni Hunter ang kamay niya. You're forgetting something, Haiza. Seryosong pagbanggit nito sa pangalan ng dalaga. Oh, the kiss? Sorry, wait, let me kiss you. Aniya, bago niya hinalikan sa pisngi ang dalaga. At hinalikan rin siya nito bago tuluyang nagpaalam. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Nung una, normal lang, pero habang tumatagal, para bang nahuhulog na ako sa kanya. Namumulang saad ni Haiza habang papasok siya sa loob ng kumpanya niya. Maayos naman ang lahat, parang mag-asawa sila kung ituring nila ang isa't isa. Bukod sa araw-araw silang nag-goodbye kiss at linggo-linggo rin silang may dinner date o kaya naman ay lunch date. May mga sweet moments rin sila
na hindi na nila naaalala ang tungkol sa pagpapanggap. Isa na rito ang isang gabi na nanonood sila ng horror movie. Magkatabi silang nanonood ng horror movie noon at dahil hindi mahilig sa nakakatakot si Hunter, panay ang tago niya sa braso ni Haiza. Grabe tong multong to, nakaka-high blood, lalo na yung bida. Alam nang hindi niya kaya yung lalaki, sinugod pa rin niya. Hais! Sabi niya habang nakasiksik sa tagiliran ng dalaga. Biglang sumigaw ang character sa screen. Kasabay nun, napasigaw naman si Haiza, pero hindi yon dahil sa takot, kung hindi dahil sa pagpisil ni Hunter ng sobrang lakas sa braso niya. Ari ko naman! Kumalma ka nga! Hindi ako multo, no? Kalalaki mong tao para kang bading dyan kung makapisil. Reklamo ni Haiza habang si Hunter naman ay nakatalukbong sa sobrang takot. Sorry. Hindi ko napigilan eh. Nakakagulat kasi. Akala ko ba astig ka? Ang kulbo tignan sa harap ng mga employee mo tapos takot ka pala sa horror movies? Ngayon alam ko na ang kahinaan mo. Grabe ka naman. Pagsasamantalahan mo talaga ang kahinaan ko, no? Saad niya habang umaarte, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Grabe ka naman magsalita dyan. Baka kung ano ang isipin ng iba. Bakit? Ano ba sa tingin mong iisipin nila? Ay, iba ang iniisip mo, no? Kitang-kita sa mukha mo. Parang kang kamatis. Pangaasar ni Hunter habang tawa ito ng tawa. Ay, ganyan tayo ha? Sige, dahil dyan, ngayon na rin natin papanoorin yung part 3 nito. Subukan mong umalis. Mayayari ka talaga sa akin na lalaki ka. No, ayoko! Sigaw ni Hunter pero wala siyang nagawa. Buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa pinanood nilang nakakatakot. Aside sa movie night, ay nagkakaroon rin sila ng sweet moments sa mga grocery store. Nag-grocery sila noon para sa weekly supplies at tulad ng nakasanayan, palagi silang may debate sa mga dapat bilhin sa pagkain. Hindi mo ba gusto ang cereal na to? Mas masarap to kaysa doon sa gusto mo. Hindi, gusto ko yung may marshmallow. Yung parang pangbata, mas masarap yun kaysa dyan. You're 28 years old and you want some cereal with marshmallows for breakfast? Ano ka, bata? Hindi makapaniwalang saad ni Haiza, dahilan para taasan naman siya ng kilay ni Hunter. Yes, I'm 28, rich, single, and of course, handsome. I deserve marshmallows. Tumaas lang lalo ang kilay ni Haiza. Sige na nga, pero bibili rin ako ng chocolate flavored. Tignan natin kung ano ang mas maunang mauubos. Halos lahat ata ng binili nila ay pinagdebatihan nila, kagaya na lang nung bigas dahil ang gustong kuhanin ni Hunter ay yung kulay asul ng sakot. Ngunit mas maganda ang quality ng bigas noon sa kulay dilaw. Marami kasing hindi alam ang binata, kaya naman si Haiza na lang ang umiintindi sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay hindi inaasahang nag-brown out at dahil matatakotin si Hunter ay nasa kwarto siya ni Haiza na tulog. Bukod doon ay malakas ang kulog at isa ito sa ayaw ni Hunter. Bata pa lang ito ay takot na siya sa kidlat at kulog. Mahimbing na natutulog si Haiza nang tawagan siya ni Carmela. Iha, ang lakas ng bagyo ngayon, no? Kamusta kayo dyan? Kasama mo ba si Hunter? Kung sakali man natatakot siya, damayan mo siya ha. Takot kasi yan sa mga kidlat eh, hindi yan makakatulog. Pangangamusta sa kanila ni Carmela, dahilan para mapatingin si Haiza sa lalaking nakayakap sa kanya habang natutulog. Oh, hindi pa nakakatulog si Hunter kapag may kidlat at kulog? Oo, iha, kaya naman ikaw na muna ang bahala sa kanya ha. Pagpapahinga na ako at may kailangan pa akong puntahan bukas. Pagpapaalam ni Carmela bago nila pinatay yung tawag. Hindi pala siya nakakatulog kapag kumukulog at kumikidlat, pero bakit parang ang himbing ng tulog niya ngayon? Pinagmamasdan niya ang mukha ng binata at napangiti ng mapagtanto ang cute pala nito kapag natutulog. Medyo inaantok na rin ang dalaga ng mga oras na yon, kaya naman niyakap niya na ito at nagpahinga na sila pareho. Isang araw ay maagang umuwi si Hunter sa mansyon niya. Maaga rin kasing uuwi ang dalaga at balak nilang mag-dinner na lang sa labas. Ang aga po ng uwi niyo, sir ah? Tanong ng isa sa mga maid nila. Yes, maagang natapos ang trabaho ko eh. Nga pala, hindi yun na kailangan magluto ng pagkain mamaya. Haiza and I are going on a dinner. Aniya na para bang kinikilig dahil nakangiti siya. Ganun po ba?
Okay po, noted po. Saad nung maid at bumalik na ito sa pagtatrabaho. Naupo naman si Hunter sa may sofa at nagbukas ng cellphone upang i-chat si Haiza nang biglang may humalik sa kanya. Nakauwi ka na pala. Who the hell are you? Gulat na tanong ni Hunter nang mapagtanto niyang hindi si Haiza ang humalik sa kanya. Kumuha siya ng wipes sa lamesa at pinunasan niya ang halik sa kanya ng babaeng yon. Anong klaseng reaksyon niya, Hunter? Why are you being avoidant? Parang noon lang ay gusto mo ng kiss ko ah. Tanong ni Shaira, ang kauna-unahang babae na niligawan ni Hunter. Ngunit pinaasa lang siya nito at hindi sinagot bago pumunta sa ibang bansa. Are you dumb? Malamang dati na yun, no? Pasis-pas. Saka anong ginagawa mo sa mansyon ko? Inis na tanong ni Hunter habang patuloy pa rin siya sa pagkuskus ng pisngi niya gamit ang wipes. You're so OA! Namumula na yung mukha mo sa kakapunas mo. Galit ka pa rin ba sa akin dahil hindi kita sinagot? Well, you don't have to worry about that anymore dahil nandito na ako. We can be together na. Aniya, at akmang yayakapin niya na ang binata nang iwasan siya nito. For your information, only Haiza can kiss me, touch me, and do anything else. And what makes you think na gusto pa kita? Masyado ka namang ambisyosa. Inis na Aniya bago siya nilayuan ng binata. Oh, so meron ka na palang bago. Her name is Haiza? Aniya, bago siya lumapit sa binata. Napansin niya kasi na may naglalakad na papalapit sa may pinto na babae. Kaya naman, hinalikan niya ng walang paalam si Hunter. Sumakto naman ang pagpasok ni Haiza at naabutan niya na magkahalikan ng dalawa. Kaagad siyang umalis doon, dahilan para mapangisi si Shaira. Tulala, hindi mapakali at selos. Yan ang kasalukuyang nararamdaman ni Haiza nang makita niyang may kahalikang iba si Hunter. Dahil doon ay biglang bumalik sa kanya ang kinukwento sa kanya noon ni Carmela. May unang nagustuhan niyan si Hunter, ang kaso lang, umalis yun, kaya naman na broken-hearted si Hunter. Dahil doon ay biglang pumasok sa isip ni Haiza ay bumalik na ang greatest love ni Hunter. Kaya naman for the first time ay hindi na siya tumanggi nang ayain siya ng mga kaibigan niya na mag-inom sa private bar. Broken-hearted ang loko, tulala eh. Nag-away kayo ni Hunter, no? Tanong ni Rika habang umiinom ng alak ang dalaga. Or worse, baka naman hiwalay na silang dalawa. Bakit? May umepal ba? Aba, rest baka namin yan. Saad naman ni Nia, dahilan para mapabuntong hininga ang dalaga. Kahit na magselos ako, wala rin naman akong magagawa eh. Yun yung first love and greatest love niya. Anong laban ko dun? Wala sa wisyong saad ni Haiza bago niya ininom ang isang baso ng alak at muli pang umorder. Ante ko, hinay-hinay lang ha. Ngayon ka lang sumama sa amin sa bar, kaya naman ikalma mo ang pag-inom mo. Dapat nga cocktail lang in-order mo eh. Paalala ni Rika sa kaibigan pero hindi siya pinakinggan nito. Lingid sa kaalaman ng dalaga na sinundan pala siya ni Kiko at naroon rin siya nung mga oras na yon. Grabe no, hindi ko naman iniisip na aabot sa ganito yung nararamdaman ko. Akala ko acting lang, pero heto ako ngayon, lasing sa alak at lasing sa pagmamahal na hindi ko man lang alam kung totoo ba para sa kanya. Lasing na saad ni Haiza, dahilan para magtawanan sila Rika at Mia dahil ngayon lang nila nakitang lasing ang dalaga. I hate him, but I also want him to be mine. Only mine, dahil ayaw ko nang may kaagaw. Aniya, sabay tuloy-tuloy na iniinom ang isa pang baso ng alak. Bigla namang nakaramdam ng pag-ihi ang dalaga, kaya naman nagpaalam siya saglit sa mga kaibigan niya. Kaagad siyang pumasok sa banyo, habang si Kiko naman ay sinundan siya. Akmang bubuksan na nito ang banyo kung nasaan ang dalaga nang tapatan siya ng baril ng mga pulis. You're really obsessed with my Haiza, ha? Grabe, hanggang bar talaga hindi mo pinalagpas. Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalapit sa kanya. Hayop kang lalaki ka. Sa akin lang si Haiza. Ako unang nagkagusto sa kanya. Sigaw ni Kiko bago siya pinunasan ng mga pulis. Kaagad namang binuksan ni Hunter ang pinto at naabutan niyang makakatulog na ang dalaga habang ito ay nakasandal sa may lababo. Akmang hahawakan niya na ito nang hampasin siya ng dalaga. Don't touch me! May boyfriend ako! Pagsusungit nito na nagpangiti sa kanya. Pero
Wala nga pala kami. Kasi nandiyan na yung first love niya. Kaya naman, siguradong hindi niya na ako kailangan. Nakangusong saad ng dalaga bago siya binuhat ni Hunter papalabas ng bar at inuwi sa mansyon niya. Nagising naman ang dalaga at pinainom siya ni Hunter ng tubig. What are you doing there? Alam mo ba na bala ka ng pagsamantalahan ni Kiko? Mabuti na lang talaga. At nag-chat sa akin si Rika. Na kanina pa may tingin ng tingin ng lalaki sa'yo. Nahuli na siya. At muntik ka na niyang pasukin doon. Paninera mo ng binata sa dalaga bago niya ito pinunasan ng pawis. Huwag mo kong hawakan. Baka mamaya magselos yung first love mo. Baka girahin pa ako. Aniya, at akmang lalayo na siya sa binata nang pigilan siya nito. You kept mentioning first love. Are you talking about Shaira? Well, para alam mo, I don't like her anymore. You kept saying that, na parang nagselos ka. So what if I am? I know, I don't have any karapatan, and I don't understand that. I can finally go back to my condo. Since nahuli na yung lalaking yun, di ba? Wait, I'll just pack up my stuff. No, you're not going to leave me. Maupo ka dito at mag-uusap tayong dalawa. Aniya, bago niya pinaupo ang dalaga, pero umiwas naman ito ng tingin sa kanya. Umamin ka nga. Do you like me? Napakagatlabi si Haiza at kahit halatang lasing pa rin siya, ay unti-unti nang bumabalik ang ulirat niya. Nanatili siyang tahimik. Pero ang puso niya ay kumakabog ng sobra-sobra. Ramdam niya ang bawat tibok sa puso niya habang nakatitig si Hunter sa kanya na seryoso at walang kahit anong biro sa mga mata. Haiza, I said, do you like me? Pag-uulit ni Hunter sa tanong niya na mas malambing ang tono ngayon pero buo pa rin ang loob. Bakit mo gustong marinig yon ha? Para saan? Para may masabi kang, ay, sorry Haiza, I already love someone else. Pasarkastikong sabi ni Haiza habang tinatakpan ng mukha niya ng kamay. Nakakaya hindi ko dapat sinabi yun kanina. Lumapit si Hunter, marahan niyang inalis ang kamay ni Haiza sa mukha nito at hinawakan ng maayos ang mga kamay niya. Gusto kong marinig dahil gusto ko rin sabihin ang nararamdaman ko sa'yo. Kung hindi ka aamin, ako na lang mauuna. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Hunter bago nagsalita. Haiza, gusto kita. Alam kong nagsimula tayo sa pagpapanggap. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko Nasanay na ako sa mga goodbye kiss mo palagi. To the point na hinihiling ko na sana sa lips naman yung next. I like you because you are you. You make me smile. At ikaw palagi ang nagiging dahilan kung bakit masaya ako. Pag-amin ni Hunter sa nararamdaman niya sa dalaga. Hindi mo ba ako niloloko? Nope. Wala na akong pakialam sa first love ko na yon. Ang mahalaga sa akin ay yung present. At ikaw yun, Haiza. Hindi na nakapagsalita pa si Haiza. Sa halip, bigla niyang tinakpan ng mukha niya ulit gamit ang unan. Bakit ganito? Nakakahiya. Kung kailan pa ako lasing, saka pa ako aamin. Okay lang yan. Saka, ako nga umamin na kahit hindi pa ako lasing. Aniya, sabay hila ni Hunter sa unan at tinapon sa gilid. Para patas tayo. Tumingin si Haiza sa kanya, pulang-pula ang pisngi bago nagsalita. Fine. Oo na. Gusto rin kita, okay? Kahit suplado ka. Kahit akala ko noon, hindi mo ako papansinin. Kahit minsan kinikilig ako sa mga fake na halik at hawak natin. Gusto kong ikaw na lang. Ikaw na lang palagi ang gagawa sa akin ng mga bagay na yon. Pag-amin naman ng dalaga sa nararamdaman niya. Ngumiti naman si Hunter, yung tipong ngiting hindi niya madalas pinapakita sa kahit kanino. Biglang tumayo at sumigaw sa loob ng mansyon. She likes me back! Aniya, dahilan para sawayin siya ng dalaga. Ano ka ba? Ang ingay mo. Saka, don't get your hopes up. Lasing ako ngayon. Nakakalimutan ko palagi ang nangyayari sa akin kapag lasing ako. Saad ni Haiza na nagpangiti naman sa binata. Di ipapaalala ko sa'yo lahat mula sa pag-amin ko hanggang sa pag-amin mo. Pero walang halong biro. Mahal na mahal kita. Nakangiting Aniya bago niya hinalikan sa labi ang dalaga. Magkalapit silang matulog ng gabing yon at magkayakap. Kinabukasan ay unti-unting dumilat si Haiza. Ramdam niya ang bigat ng ulo at pagod ng katawan, hindi lang dahil sa alak, kung hindi sa bigat ng emosyon kagabi.
Pero ang mas kinabigla niya ay ang posisyon nila ni Hunter na magkayakap pa rin sila at nakapatong pa ang isa niyang binti sa bewang ng binata. Napakabilis ng kabog ng puso niya bago siya napasabi ng, "Oh my gosh!" Mabilis niyang inalis ang binti niya at lumayo ng bahagya. Pero hindi pa rin gumagalaw si Hunter. Tulog na tulog to. Mukhang sobrang relax at masarap ang tulog niya. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha ng binata. Grabe, bakit pati pagtulog niya, ang gwapo pa rin niya? Palagi mo na lang akong inaakit. Mahina niyang bulong bago tumawa ng palihim. Bigla namang dumilat si Hunter at bago pa makalayo si Haiza ay hinila niyang muli ang dalaga papalapit at niyakap ng mahigpit. Gising ka na pala. Bulong nito sa paos na boses, halatang bagong gising. Bitaw ka nga dyan. Nakakaya tong pwesto natin. Pabulong na may panlalambing ang tono ni Haiza, pero ayaw pa siyang bitawan ng binata. Wala ka bang naaalala kagabi? Tanong ni Hunter habang nakangiti, hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap. Biglang kumabog ulit ang dibdib ni Haiza. Naalala ko na sinabi ko na gusto rin kita, tapos sumigaw ka, tapos hinalikan mo pa ako sa labi. Akala ko ba, nakakalimutan mo ang lahat kapag nalalasing ka. Pero okay na yun, at least, hindi mo na nakalimutan. Akala ko kasi aatras ka na at sasabihing hangover mistake lang yung feelings mo. Pabirong sabi ni Hunter habang tinutukso si Haiza. Huwag kang assuming, mamaya, eme-eme ko lang yon kasi lasing ako. Sagot ng dalaga sabay hampas sa braso ng binata. Oray, grabe ka naman sa akin. Ganito ba ang treatment mo sa boyfriend mo? Kunwaring reklamo ni Hunter habang umaakto na nasasaktan siya. Napatingin si Haiza. So, official na tayo? Umupo naman si Hunter sa kama, pinisilang kamay ni Haiza at seryosong tumingin sa mga mata nito. Kung papayag ka, gusto kong maging totoo ang lahat. Ayoko na magpretend-pretend lang. I want to take care of you. For real. Talaga ba? Ako, ayoko nang minamadali. Kung gusto mo talaga ako, ligawan mo ako. Game on, Haiza. I won't stop. Until I make you mine. Nakangising aniya bago niya pasimpleng hinalikan sa labi ang dalaga. Patuloy ang panliligaw ni Hunter kay Haiza. Maayos naman ang lahat at napaka-gentleman talaga ni Hunter. Sinama muli ni Haiza si Hunter sa pag-grocery para bumili ng pang-stock na pagkain sa mansyon. Hunter, gusto mo ba ng corned beef o tuna? Tanong ni Haiza habang nakatingin sa mga pwede niyang lutuin. Tuna, pero ikaw, gusto mo ba ng boyfriend na pogi o sobrang pogi? Wala bang option na tahimik lang? Aniya, sabay tulak ni Haiza sa court na dala-dala niya. Grabe ka naman, pinapakilig lang kita. Ganito siguro yung feeling na nararamdaman ng credit card matapos siyang i-decline ng machine. Pagdadrama ni Hunter na kinatawa ng ilang kasabay nilang namimili. Hunter, yung kakornihan mo ilulugar yan. Halika na nga, maghanap na lang tayo ng iba. Ikaw na nga ipagluluto ng baon mo bukas kung ano-ano pang sinasabi mo. Saad ni Haiza na nagpaliwanag naman sa mukha ng binata bago niya sinundan ng dalaga at patuloy pa rin kinukulit. Malapit nang mag-birthday si Aling Zenny, kaya naman napagpasyahan ng dalaga na umuwi doon upang i-celebrate ang kaarawan niya. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakadalaw, kaya naman nagbiyahe siya pa uwi kung saan talaga siya nakatira. Gabi na siya nakarating doon, kaya naman nakatulog kaagad siya. Kinaumagahan ay napagpasyahan niyang bumili ng umagahan, kaya naman lumabas siya na nakapangbahay lang. Habang naglalakad siya, ay hindi inaasahang may nakabungguan siya. Akamang magsusorry na siya nang mapagtanto niyang si Luis to. Haiza, walang pagbabago pumuti ka lang. Saad ni Luis na para bang hinahamak niya ang dalaga. Kasalukuyan kasi itong gusot-gusot pa ang damit na kadahilan ng karigising lang. Oh, tapos? Grabe, imbis sa bate, hinusgahan mo kaagad ako? Well, okay na. Nakapag-asawa ka na? Oo, si Charis. Alam mo ba na hindi lang talaga ang mga magulang ko ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi naman kasi talaga kita gusto Si Charis ang gusto ko. Kaso may dilan siya that time. Kaya naman, para makapaglibang ako, niligawan kita. Easy to get ka naman Ginamit kita noon para matulungan mo ako sa mga schoolworks. Kaso tumigil ka Kaya naman,
napagtunto ko na wala ka ng silbi. At niwalayan na kita. I think that's the best decision I've ever made. Talaga ba? Eh di sana pinabillboard mo, no? Saka, huwag kang mag-alala. Para sa akin, best decision rin yun. Yung pakikipaghiwalay ko sa'yo. Dahil kung nagstay pa ako sa'yo, eh di hindi ko makikilala ang lalaking minamahal ko ngayon. Nakangising saad ni Haiza, dahilan para tignan siya ni Luis na para bang nagsisinungaling siya. Sino namang papatol sa'yo? Eh mahirap ka. Aniya na nagpatawa sa dalaga. Napaghahalataan na hindi ka nanonood ng balita. Sino pa nga ba? Eh di yung second son ng Velizerio family. Si Hunter Velizerio? Imposible naman yata yun dahil balita ko ang nililigawan niya raw ngayon ay isang CEO at hindi ikaw yun. Oo, CEO rin ang nililigawan niya. CEO ng Heist Designs at ako yun. Nakapantulog lang ako at kagigising ko lang. Hinusgahan mo na kaagad ako. Wala ka pa rin pagbabago. Ganyan pa rin ang ugali mo. Inis na saad ni Haiza bago niya inirapan ng binata at nagtungo naman siya sa tindahan ni Aling Bebang. May sopas po ba kayo, Aling Bebang? Tanong ni Haiza. Haiza, bumalik ka na pala ulit dito. Congratulations nga pala sa mga achievements mo. Nakaka-proud na yung batang mahilig kumain ng tinda kong sopas ay isa ng CEO at designer. Kakaiba ka talaga. Nakangiting pagbati sa kanya ni Aling Bebang nang biglang may nagsalita mula sa likuran niya. Bebang, pautangin mo nga muna ako ng sopas. Kailangan lang kumain ni Bel at bawal siyang malipasan ng gutom. Alam mo naman na buntis yun. Saad ng isang pamilyar na boses, dahilan para mapatingin sa kanila ang dalaga. Haiza! Sabay na saad ni Belen at Paula sa pangalan ng dalaga. Hay nako Belen, marami na kayong utang sa akin ah. Hindi lang sa pang-umagahan na tinda ko, pati sa ulam na rin. Bayaran mo muna kung gusto mong makautang ka ulit. Saad ni Aling Bebang. Ako na pong magbabayad. Saad ni Haiza bago niya binayaran ang utang ng mga kamag-anak niya. Salamat Haiza. Pagpapasalamat ni Belen sa pamangkin niya. Wala yon. Nga pala, natatandaan niyo po ba yung sinabi niyo sa akin? Mukhang nagkamali kayo ng prediction. Kasi may narating ako. At may narating ako dahil may mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin. Kaya sana tita, maisip niyo na hindi tama ang manghusga ng kapwa. Dahil bilog ang mundo, hindi lahat ng oras ay nasa itaas ka. Saad ng dalaga bago siya nagpaalam at kinuha niya na yung binili niya. Nakasalubong mo yung mga tiyahin mo. Sampal sa mukha nila yung makita ka nilang successful. Proud na proud ako sa'yo anak. Sabi ko naman sa'yo may mararating ka. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Saad ni Aling Zeni nang pumunta naman sa gawin nila ang dalawang anak ni Aling Zeni. Maraming salamat sa mga damit na binigay mo sa akin, Ate Haiza. Ang ganda po. Pagpapasalamat ni Antoinette sa dalaga. Thank you rin po dito sa sapatos sa tablet na binigay niyo po sa amin ni Ate. Saad naman ni Orian. Masyado namang nai-spoiled na ang mga anak ko sa'yo. Kahit naman hindi ka mag-uwi ng ganyan, ay masaya na sila. Pero maiba ako, Iha. Malapit na ba akong magkaroon ng manugang? Tanong ni Aling Zeni na may halong pangaasar. Ma, grabe ka. Kakauwi ko lang Balak mo na agad akong ipakasal. Bakit naman nagtanong ka agad sa akin ng manugang? Saad ni Haiza bago umiwas ng tingin at pilit tinatago ang pumumula ng kanyang pisngi. Ano ka ba, Iha? Hindi naman kita pinipilit. Nagtatanong lang naman ako kung may pag-asa na akong maghanda ng lechon, hindi lang tuwing birthday, kung hindi pati sa kasal mo. Sabi ni Aling Zeni, dahilan para mas lalong mamula ang dalaga. Ate Haiza, yung boyfriend mo po ba yung pogi na nakita namin sa magazine? Yung may mamahaling kotse? Yung parang artista daw na CEO? Tanong ni Antoinette. Oo nga po ate, sabi ni Kuya Ben, nakita raw niya sa TV na kasama mo sa isang event yung lalaking matangkad na mukhang model. Oo siya yun, pero naniligaw pa lang po siya Napakamot siya sa batok at natawa sa pag-uusisa ng kanyang mga kapatid. Ay sus! Hindi mo kami maluloko, Iha. Hindi na yan ligawan. Feeling ko, engaged na nga kayong dalawa Tapos ayaw mo lang sabihin sa amin agad. Nakaredy na ako kung sakali. Meron pa akong tinatago sa aparador na regalo ko sana.
sa magiging manugang ko. Baka siya na yun. Saad ni Aling Zenny habang kinikilig. Hindi pa natatapos ang usapan nila nang may biglang bumusina na sa labas, kaya naman lumabas si Haiza at Aling Zenny. Mama! Advance happy birthday! Pagbati ni Hunter kay Zenny. Nako, maraming salamat, may future manugang. Welcome to the family kaagad. Anong mama? Nanay mo? Masyado kang assuming oy. Ano ka ba naman, Haiza? Binabati niya lang ang future mother-in-law niya Saka, boto rin naman ako sa kanya. Pwedeng-pwede na kayong magpakasal. Binibigay ko na ang blessing ko sa'yo. Saad ni Zenny, kaya naman tuwang-tuwa si Hunter dahil tanggap na tanggap siya ng pamilya ni Haiza. Hindi man ito kadugo ng dalaga, pero ito ang tinuturing niyang pamilya. Ang kaso lang po, hindi niya pa ako sinasagot Pero hindi ako susuko. Ako na po kasi talaga ang nakatadhana bilang manugang niyo Aniya, bago sila nagtawanan ni Zenny. Nakaraos ang kaarawan ni Zenny at marami ang nakibirthday sa bahay nila. Sandali lang rin ang pananatili ni Haiza at Hunter doon sa kadahilan ng may mga trabaho pa sila sa Maynila. Kahit na busy ay hindi pa rin talaga nakakalimutan ni Hunter na mag-update sa dalaga. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng binata. Kasalukuyang kaarawan naman ni Hunter, pero hindi niya ito sinelebrate dahil 10:00 na siya ng gabi nakauwi. I'm so tired. Do we really need to celebrate my birthday? I mean, 2 hours lang naman yung natitira Ano ka ba? Malamang. Ito naman parang wala lang sa'yo yung birthday mo. Alam mo ba na napaka-importante ng birthday dahil ito ang araw kung kailan ka pinanganak? Saad ng dalaga habang sinisindihan niya yung kandila sa cake. Well, it's not like I'm always celebrating my birthday. Minsan nga nakakalimutan ko na kaya it's not a big deal. Well then, I'll give you a reason para i-celebrate mo ang kaarawan mo. Saad ng dalaga bago niya hinalikan sa labi si Hunter. Today, October 23, 2025, I'm officially yours. And happy birthday, my love. Pagbati ni Haiza sa binata, dahilan para maluha ito. Totoo ba to? Ibig sabihin ba nito? Tayo na? Official na tayo? Girlfriend na kita at boyfriend mo na ako? Sunod-sunod na tanong ng binata sa dalaga at tumango naman ito. Thank you so much, Haiza. Pinapangako ko na mamahalin kita araw-araw at hindi sasaktan. Nangangako rin ako na ikaw na ang papakasalan at makakasama habang buhay. Pagpapasalamat ng binata bago niya muling hinalikan ang dalaga. Mahal na mahal rin kita, Mr. Iyakin. Kahit minsan ang kulit-kulit mo, ay mahal na mahal pa rin kita. Saad naman ni Haiza bago sila nagyakapan. Hinipan naman ng binata ang cake niya bago siya masayang tumingin sa dalaga. Now, may rason na ako kung bakit kailangan ko mag-celebrate ng birthday ko. Aniya, bago sila nagtawanan. Halos 6 na buwan lang sila naging magkasintahan dahil kinalaunan ay nag-propose na si Hunter sa dalaga. At oo naman ang sinagot nito hanggang sa dumating na ang araw ng pag-iisang dibdib nila. Si Haiza ang nag-design ng sarili niyang gown, pati na rin ng mga bridesmaid, abay at iba pang mga imbitado sa kasal nila. Dahan-dahan siya naglakad papasok sa altar, dahilan naman para maiyak sa sobrang saya ang binata. Si Aling Zenny at ang asawa niyang si Mang Kanor ang naghatid sa dalaga sa kanyang magiging asawa. Habang papalapit ang dalaga kay Hunter, hindi nito mapigilan ang sarili niya sa sobrang saya dahil finally, mapapasa kanya na ang babaeng matagal niya nang inaasam na mahalin. Nagsimula tayo sa isang pagpapanggap. Sa bawat halik sa pisngi, sa bawat pretend na date natin at dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Hindi ko lang mahal ang kabuuan mo. Mahal ko pa pati kahinaan mo at ang mga takot mo at ang mga pangarap mo. Pinapangako ko sa harap ng Diyos at sa lahat ng taong mahalaga sa atin na aalagaan kita, hindi lang sa magaganda mong araw, kung hindi lalo pa sa mga panahong hindi mo mahal ang sarili mo. Ako ang magmamahal para sa'yo. Hunter, ni minsan, hindi ko inakalang darating ang araw na may magmamahal sa akin ng ganito. Akala ko sa mga sketch lang ako marunong mangarap, pero ikaw ang naging totoong disenyo ng puso ko. Pinapangako ko na mamahalin kita sa tuwa at lungkot, sa ginhawa at sarap, habang buhay. Tumulo ang luha ng halos lahat ng bisita. Ang tanging ingay lang
na maririnig ay ang mahinang hikbi at buntong hininga ng tuwa. By the power vested in me, Saad ng pare. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na naghintay pa si Hunter. Dahan-dahan niyang inangat ang belo ni Haiza at hinalikan to. Isang maalab pero malalim na halik na puno ng pangakong habang buhay ay mamahalin nila ang isa't isa. Matapos ang kasal ay nagtungo naman sila sa reception. Pagpasok ng bagong kasal, nagpalakpakan ang lahat. Ladies and gentlemen, Sigaw ng host. let's all welcome Mr. and Mrs. Hunter and Haiza Velizerio. Nagtoast si Hunter habang nakatingin siya kay Haiza. Tonight is not just a celebration of love, but also a destiny. Sa lahat ng nandito, maraming salamat. And to my wife, thank you for saying yes. Not just tonight, but every day from here on. Aniya, bago sila nagyakapan. Congratulations, kuya. Finally, may happy ending ka na. Sana ako rin soon. Natatawang saad ni Iverson habang hawak-hawak niya ang natutulog na si Isaiah. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Ano nga pala ang balak mo sa sanggol na yan? Tanong ni Hunter sa kapatid niya. Ano pa nga ba? E di ampunin ko. Alam mo naman kuya, I've always wanted to become a father. Aniya, nang biglang dumating si Galvin. Congratulations bro. Welcome to marriedhood. Pagbati naman ni Galvin sa kapatid nito bago niya inabot ang regalo niya para sa mag-asawa. Tawanan ang sumunod at nagsimula ng magsalo-salo ang lahat sa handa. Sa isang sulok ng garden, nakita ni Haiza sina Aling Zenny at Mang Kanor na magka-holding hands habang pinagmamasdan siya. Nilapitan niya ang mga to. Ma, pa, mahina pero puno ng emosyon na tawag niya. Maraming salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako aabot sa araw na to. Anak, ikaw naman ang dapat naming pasalamatan. Ikaw ang inspirasyon ng maraming kabataang babae dito sa atin. At ngayon, isa ka ng Velizerio. Pero sa puso ko, ikaw pa rin ang maliit kong Haiza na laging humihingi ng sopas kay Aling Bebang. Nakangiting saad ni Aling Zenny sa anak. Napatawa silang tatlo habang lumuluha si Haiza. Alagaan mo ang sarili mo anak. At higit sa lahat, ingatan mo ang puso mo. Pero mukhang nasa mabuting kamay ka naman na. Dahil mabuting tao ang napangasawa mo. Aniya, sabay tingin kay Hunter. Oo naman po. Sigurado na po ako kay Hunter at mahal niya rin po ako. Nakangiting saad at sinundo naman siya ni Hunter upang isayaw. Nagsayaw silang mag-asawa bago nagsalita si Hunter. Congratulations sa atin, misis ko. Mahal na mahal kita. Aniya, bago niya niyakap ang dalaga. Congratulations din, Mr. Ko. Mahal na mahal rin kita. Saad ni Haiza, bago sila naghalikan at kinilig naman ang mga bisita nila. Yan ang pangyayari sa buhay ni Haiza 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay kasalukuyang may 2 na silang anak. Ang panganay ay si Hilea na kasalukuyang 5 years old, habang ang ikalawa naman ay si Hedrick na kasalukuyang 3 years old. Masaya na ang buhay nila, kumpleto sila at kasal na rin sila. Kasalukuyang parehas na CEO pa rin silang dalawa at mas lalo pang lumago ang business nila. May mga pagkakataon na nagtatalo sila, pero normal naman yun sa mag-asawa. Kasalukuyang nakahiga si Haiza nang yakapin siya ni Hunter mula sa likuran. Kasalukuyang gabi na at tulog na ang mga bata. Humihiling na si Hedrick ng bibi bunso. Oras na para kay bibi number 3. Saad ni Hunter na para bang excited na excited. Oo na, wala naman akong magagawa dahil anak mo na yung nag-request. Pero before that, I just wanted to thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mahal na mahal kita, Mr. Ko. Paglalambing ni Haiza sa asawa niya. Walang anuman at mahal na mahal rin kita, misis ko. Saad naman ni Hunter bago sila naghalikan. Ang kwento ni Haiza ay nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan at panlalait ng iba para makamit ang mga pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, napatunayan niyang kaya niyang tumindig at umasenso sa tulong ng talento, determinasyon at mga taong naniniwala sa kanya. Natutunan niyang mahalin ang sarili at huwag sukuan ng pangarap kahit ilang beses siyang nasaktan. Sa huli, hindi lang niya natagpuan ang tagumpay,
kundi pati ang tunay na pag-ibig kay Hunter. Ang buhay niya ay paalala, ang kapalaran ay binabago ng taong may paninindigan at puso. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Haiza at Hunter. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at mga nakakaantig na mga komento. From Marisa Aguilar, thank you and God bless always to all the staff of Miss Inday's series, Tale of Siren, Dear Jen, and Dear Siren, and Dear Celine. God bless. From Lina, thank you sa new upload. I love your voice talaga at ang gaganda ng story mo kaya na-excite akong manood ng mga upload mo. From Jessica Barty, hi Miss Lee! Writer, thank you sa kwento. Napakaganda ng storya. Ang galing ng writer. Thank you of this channel, Inday series. Love this story. God bless to all. And enjoy listening. Grabe ang ganda ng boses mo, Miss Lee. Always listener ng Inday series channel. Thank you. From Madrid, Spain. Adios con todo. Hasta pronto. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. At hanggang sa muli nating kwento.